So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, pasensya na kung yung background ko ay iba at wala ako ngayon sa aking studio. Dahil nga nandito po ako ngayon sa aking tita, nagpapalipas po ng ilang araw. Anyway, eto, pag-usapan natin mga minamahal, yung nangyari doon sa House Quad Committee hearing na kung saan itong si Villanueva ay meron pong pag-aamin na siya po ay abogado ni Michael Yang. Kaya ang nangyari na i-clear ni Wilkins Villanueva ang pangalan ni Michael Yang sa droga. So, si Arsher to kasi mga minamahal, meron din po kasing admission. Ito nga, basahin natin sa inyo mga minamahal. Kaya pala hindi dumalo si former President Duterte doon sa House Quad Committee hearing kasi alam niya na nandoon yung mga taong talagang didiin sa kanya eh. So, ang nangyayari kasi dito mga minamahal, yung Senado, safe zone ni former President Duterte, palusot niya na lang na nasan yung credibility ng House Quad Committee, nasan yung integrity, questionable yung ng House Quad Committee na yan. Always niyang sinasabing ganun, pero yung totoo mga minamahal, takot talaga siyang dumalo doon dahil in the first place, wala siyang kakampi doon. Gigisahin siya ng mga may atraso sa kanya. So ngayon nga po mga minamahal, basahin natin tong balitang to. Arsher to, Duterte ordered my arrest for knowing Michael Yang's drug ties. Kasi mga minamahal, very impossible naman yung sinasabi ni Wilkins Villanueva na from 2004 hanggang 2023, hindi sangkot daw sa droga itong si Michael Yang. Parang, di ba mga minamahal, napaka-illogical na sasabihin niya na hindi sangkot. Tapos, pagdating ng 2024, nasangkot. Di ba? Parang ginagawa tayong tanga ni Wilkins. Kasi sabi niya, paglilinis niya kay Michael Yang, paano ko hulihin si Michael Yang? Wala nga kaming raw materials na nagpapatunay na sangkot siya sa droga. Kumbaga, narinig lang yan ni Arsher to sa kanyang informant. O materials lang yung gamit ni Arsher to, pero kailangan natin talaga ng patunay. Yan yung palusot ni Wilkins Villanueva. Na at the end, inamin naman pala na abogado siya ni Michael Yang. Well, syempre, abogado, alangan naman ilaglag niya yung kanyang kliyente. Pero sa madaling sabi mga minamahal, kayo mag-isip na lang kayo. Can you imagine na sasabihin ni Wilkins Villanueva na hindi sangkot si Michael Yang sa droga simula nung year 2002 or 2004 hanggang 2023? Tapos, pagdating ng 2024, na kung saan wala na nga itong si former President Duterte, doon pa lang nasangkot. Di ba parang ginagawa ba tayong bobo? Ginagawa ba tayong mangmang ni Wilkins Villanueva? Alright, basahin natin. Dismissed Police Colonel Eduardo Arsher on Thursday told lawmakers that the former President Rodrigo Duterte ordered his arrest for knowing about former Presidential Economic Advisor Michael Yang's and Alan Lim's alleged involvement in the illegal drug trade. At ito yung nakakatawa dito, mga minamahal. Kinuhang presidential advisor ni former President Duterte, itong si Michael Yang, Chinese. Bawal yun sa ating konstitusyon. Dapat kapag mag-a-appoint ka, pure Filipino. Alright, Arsher to has bared this during House of Representative Quad Committee's hearing on Duterte's drug war. Wala pong iba kundi ang dating Pangulong Duterte. So, si former President Duterte daw po mga minamahal ang may pakana na kung bakit gusto daw siyang patayin dahil nga po sa pagkakaalam niya, sa nalaman niya na itong si Michael Yang na kanyang kabaro ni former President Duterte ay involved, may ties dito nga po sa droga. So gusto nila kaming patayin dahil sa na-discover naming involvement ni Michael Yang and Alan Lim. Actually, kinasuhan nila ako. Meron ako warrant of arrest. Meron nakapatong sa akin na 10 hanggang 50 milyon para mapapatay nila ako.
Ganun po actually, kaya mga minamahal na sabi to ni Arshirto, kasi yung mga kasamahan niya, pinatay po ni former President Duterte. Bali sa kanilang magkakasama, siya na lang yung one and only na nabubuhay pa. Yung iba niya mga kasama, tigok na. Dahil nga sa na-discover nila na baka magsalita pa, kumanta, itong si Arshirto, buti na lang na nagdilang anghel, buhay. Kaya ngayon, unti-unti nating nalalaman ang katotohanan. So, later during the hearing, Siargao del Norte 2nd District Representative Johnny Pimentel asked Arshirto about the bounty. Why do you think 50 million bounty was placed on your head? Sabi naman ni Arshirto, noong pong hearing, Blue Ribbon, lumabas yung info na yan. Meron na pong patong yung ulo namin, lalo na yung lumabas yung matrix na ako yung nasa taas. Kasi mga minamahal, prosigido na din talaga itong si Arshirto na ikanta. Kasi mali naman eh. Di ba? Mali yung yung magpapatupad ka ng war on drugs tapos meron kang pinapanigan. Di ba? Mali naman yun. So, ginagawa lang talaga mga minamahal ni Arshirto yung karapat-dapat. 'Di ba? Lalo pat may katungkulan siya sa ating batas, sa ating bayan. Sabi dito, when asked who think placed the bounty on his head, Arshirto answered Duterte and Senator Christopher Bongo and former aide. Dahil po sa ginawa kong report na na-discover yung connection yung kanilang connection kay Michael Yang and Alan Lim, kaya ayun mga minamahal, binigyan siya ng bounty na 10 million hanggang 50 million. Actually, yung reward money na yan, hindi na talaga bago kasi paulit-ulit na natin yan naririnig. Tinatanggi lang talaga ni former President Duterte and ni Christopher Bongo yung tinatawag na reward money. I don't know, baka kailangan dapat imbestigahan pa din yung patungkol sa reward money eh. Kasi yung kinanta lang ni former President Duterte is yung patungkol sa DDS. Hindi pa natin alam yung pinaka-duluduluhan sa reward money. I know na alam naman natin yung cash flow kasi pinakita naman ni Garma yung graphics kung paano umiikot yung flow ng pera sa reward money. Pero I think mas better na mas paimbestigahan pa lalo yung patungkol sa reward money. Kasi parang iniiskapo lang ni former President Duterte yung mga bagay-bagay na yan. 'Di ba? So, malapit na. Hubad na talaga dito si si Duterte, mga minamahal. Kaya siguro hindi maka-attend diyan sa House Quad Committee hearing kasi alam niya na yung mga tao dyan, gigisahin siya. Alam niyo naman, kapag napipikon yung dating Pangulo, talagang galit na galit, gustong manakit, ang daming eklavush, diba? To the point na pag nagagalit, ang daming mga nasasabing hindi inaasahan, diba? So, baka iniingatan din siya ni Bato de la Rosa, baka kung si Bato lang yung maikanta, baka mamaya maikanta lahat ng DDS, diba? Alright, yun po. So, it's me again, si Mima Alicia at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.